Bakit walang tulay na nagdurugtong sa Europe at Africa? Alam niyo ba na ang mga kontinente ng Europe at Africa ay napakalapit lang sa isa't isa? Sa pinakamakitid na bahagi ng Strait of Gibraltar, 13 kilometers lang ang layo ng Spain sa Morocco. Isipin niyo na lang ang layo ng Maynila sa Taguig. Halos ganun din ang layo. Parang ang dali lang i-connect, di ba? Mas madaling makabiyahe, mas mapapadali ang kalakalan, at mas uusbong ang tourism. Pero bakit kaya hanggang ngayon, walang tulay o tunnel na nagdurugtong sa dalawang kontinenteng ito na halos magkadikit na, pero hiwalay pa rin hanggang ngayon? Tara, pag-usapan natin yan. Matagal nang pinag-uusapan ng pagkakaroon ng koneksyon sa pagitan ng Europe at Africa sa Strait of Gibraltar. Nagsimula ang mga pag-aaral dito noong 1930s, kung saan inisyatibo ng Spain na suriin ang posibilidad ng underwater tunnel. Noong June 16, 1979, opisyal na sinimula ng proyekto ng magkaroon ng pagpupulong sina King Juan Carlos I ng Spain at King Hassan II ng Morocco. Ilang buwan pagkatapos ng pag-uusap na ito, nagtatag ang dalawang bansa ng public companies para magsagawa ng mga pag-aaral sa economic feasibility ng proyekto. Maraming haka-haka kung bakit hindi natutuloy ang proyektong ito. May nagsasabi na masyadong mahal. Ang iba naman ay naniniwala na hindi kaya ng technology ngayon ang ganitong klaseng construction. May mga nagsasabi rin na baka magdulot ito ng problema sa immigration, at mayroon ding nag-aalala na baka masira ang marine ecosystem ng Strait of Gibraltar. Pero ang totoo, mas marami pang mga hamon para maisakatuparan ng halos suntok sa buwan na planong ito. Una sa lahat, ang lalim ng tubig ng Strait of Gibraltar ay hindi biro. Sa average, ang lalim nito ay umaabot sa 365 metro. Sa pinakamalalim na parte, umaabot ito ng halos 900 metro. Parang kasing taas na ng 3 Empire State Building na nakatayo sa ilalim ng tubig. Pero syempre, ang mga posibleng ruta para sa isang tulay o tunnel ay karaniwang dadaan sa mas mababaw na parte. Dahil dito, kung magtatayo ng tulay, kakailanganin ng napakahaba at matitibay na mga pillar na kayang tumayo sa napakalalim na tubig. Ang paggawa ng tulay o tunnel sa ganitong kalaliman ay nangangailangan din ng advanced drilling equipment, mga makabagong materyales na kayang tumagal sa matinding pressure, at maingat na structural designs tulad ng suspension bridges para sa mga tulay o reinforced tubes para sa tunnels. Pero, hindi lang yan ang problema. May malakas ding agos sa ilalim ng tubig. Dahil dito nagtatagpo ang malamig na tubig mula sa Atlantic Ocean at ang mainit at maalat na tubig mula sa Mediterranean Sea. Kaya may dalawang magkasalungat na agos. Ang mas magaan na Atlantic water ay dumadaloy sa ibabaw papasok sa Mediterranean, habang ang mas mabigat at maalat na Mediterranean water ay dumadaloy pabalik sa ilalim papunta sa Atlantic. Parang may underwater tug of war na nagaganap. Isipin mo kung gaano kahirap magtayo ng tulay o tunnel sa ganitong sitwasyon, lalo na kung maalon, may malalakas na agos at mga internal waves na maaaring maging problema sa katatagan ng istruktura at construction. Kaya mahalaga ang paggamit ng advanced technology para masiguro ang katatagan ng istruktura at ang kaligtasan ng mga manggagawa habang isinasagawa ang proyekto. Umpisa pa lang yan ang problema kung bakit mahirap makagawa ng tulay na magdudugtong sa Africa at Europe. Ang Strait of Gibraltar ay nasa gitna ng dalawang tectonic plates. Dito nagtatagpo ang African Plate at ang Eurasian Plate. Anong ibig sabihin nito? Maraming lindol. Noong 1755, may napakalaking lindol na tumama sa lugar. Grabe ang pinsala nito sa Portugal, Spain at Morocco. Imagine mo na lang kung may tulay doon noong panahong iyon. Baka nawasak ito at mas marami pang tao ang nasaktan o namatay. Kaya kung magtatayo ng tulay dito, kailangan itong i-design para makatagal sa malakas na lindol. May mga bagong teknolohiya na pwedeng gamitin para gawing mas matibay ang tulay kahit sa lugar na madalas may lindol. Halimbawa, may shock absorber para sa tulay na tumutulong para hindi ito masyadong mayanig kapag may lindol. May mga bagong disenyo rin ng mga poste ng tulay na kayang gumalaw ng kaunti nang hindi nasisira. Alam mo ba na ang Strait of Gibraltar ay isa sa mga pinakamataong daanan ng mga barko sa buong mundo? Halos 100,000 barko ang dumadaan dito taon-taon o 300 barko araw-araw. Kung magtatayo ng tulay dito, kailangan itong maging napakataas para makalusot ang malalaking barko sa ilalim. Kailangan din itong maging matibay para makatagal sa malakas na hangin at alon. May mga special na paraan ng mga engineer para maprotektahan ng tulay, tulad ng paggawa ng mga dolphin o artificial island sa paligid ng mga poste ng tulay na nagsisilbing proteksyon laban sa posibleng banggaan ng mga barko.
Hindi lang pisikal na hamon ang kinakaharap ng proyektong ito. May mga politikal at financial na problema din. Una, kailangan magkasundo ang Spain at Morocco. May mga hindi na pagkasunduan noon ng dalawang bansang ito, tulad ng usapin sa Western Sahara. Noong 2022, nagkaroon ng malaking pagbabago nang suportahan ng Spain ang plano ng Morocco para sa autonomy ng Western Sahara. Nakabuti ito sa relasyon ng dalawang bansa. Pangalawa, napakagastos ng proyektong ito. Ang pinakabagong tansya para sa tunnel ay nasa 6 billion euros o halos 370 billion pesos. Malaking hamon ang paghahanap ng pondo para dito. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Spain at Morocco ang financial feasibility ng proyekto at maaaring humingi sila ng tulong sa European Union. Posibleng solusyon ay ang international cooperation at public-private partnerships. Halimbawa, pinaplano nilang matapos ang proyekto bago ang 2030 World Cup na gaganapin sa Spain, Portugal at Morocco. Ang ganitong malaking event ay maaaring magbigay ng motivation at pondo para sa proyekto. Gayunpaman, kailangan pa rin ng masinsinang pag-aaral at negosasyon para matugunan ang mga political at financial challenges. Isa pang mahalagang issue ay ang epekto sa marine ecosystem. Ang Strait of Gibraltar ay tahanan ng iba't ibang marine species at mahalagang bahagi ng global oceanic currents. Ang ganitong proyekto ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kanilang tirahan. Upang maiwasan ito, maaaring gumamit ng eco-friendly construction methods at magtalaga ng marine conservation zones upang mabawasan ang impact sa environment. Dahil sa lahat ng problemang ito, marami ang masinsinang pinag-aaralan ng ibang paraan para makonekta ang Europe at Africa. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang paggawa ng tunnel sa ilalim ng dagat, katulad ng Channel Tunnel na nagdurugtong sa UK at France. Ngunit, ang paggawa ng tunnel sa ilalim ng Strait of Gibraltar ay challenging din. Kailangan itong gawin sa malalim na parte ng dagat. Ang pinakamalalim na punto ng proposed tunnel ay 475 meters below sea level. May problema rin ng lindol dahil sa presence ng Azores-Gibraltar Transform Fault. At syempre, napakagastos din ito na maaaring abutin ng 8 billion euros o halos 490 billion pesos. Pero kahit ganoon, marami pa ring umaasa na balang araw ay magkakaroon ng koneksyon ng Europe at Africa. Noong February 2023, nagkaroon ng high-level meeting ang Spain at Morocco. Pinag-usapan nila ang posibilidad na gumawa ng underwater railway tunnel. Ang proposed tunnel ay magkakaroon ng 28 kilometers na underwater portion at inaasahang makakapagdala ito ng 12.8 million passengers taon-taon. Noong June 2023, nag-announce ang Spanish government ng 2.3 million euros funding package para sa Joint Spanish-Moroccan Design and Planning Committee para sa tunnel. Siguro nagtataka ka, bakit ba sobrang importante na magkaroon ng koneksyon ang Europe at Africa? Pwede namang gamitin na lang ang mga barko. Maraming dahilan. Una, isipin mo na lang kung gaano kadali ang travel kung may tulay o tunnel. Pwede nang mag-drive o sumakay ng tren mula Spain papuntang Morocco. Ang biyahe na dati ay naabot ng ilang oras sa barko ay maaaring maging 30 minutes na lang. Pangalawa, malaking tulong ito sa ekonomiya ng dalawang kontinente. Mas madaling makakapag-trade ang mga bansa, mas maraming turista ang pwedeng bumisita, at mas maraming trabaho ang mabubuksan para sa mga tao. Pangatlo, simbolo ito ng pagkakaisa ng dalawang kontinente. Isipin mo na lang, dalawang kontinente na dati hiwalay, ngayon ay magkarugtong na. Ito ay magpapakita ng international cooperation at pagkakaisa sa pagitan ng Europe at Africa. Alam mo ba na matagal ng pangarap ng mga tao ang pagkonekta sa Europe at Africa? Noon pang 19th century, may mga nag-iisip na kung paano ito magagawa. Noong 1869, may isang French engineer na si Laurent de Villademille ang nag-propose ng tunnel sa ilalim ng Strait of Gibraltar. Pero syempre, dahil sa limitasyon ng teknolohiya noon, hindi ito natuloy. Sa mga sumunod na dekada, marami pang iba't ibang plano ang nagsulputan. May mga nag-propose ng floating bridge, may mga nag-suggest ng underwater tunnel, at may mga nag-imagine pa ng isang series ng artificial islands. Sa ngayon, wala pa ring tulay o tunnel na nagdurugtong sa Europe at Africa. Pero, there's always a light at the end of the tunnel. Maraming scientists at engineer ang patuloy na nag-aaral kung paano ito magagawa. May mga bagong teknolohiya na lumalabas na pwedeng makatulong sa proyektong ito. Halimbawa, may mga bagong materyales na mas matibay at mas madaling gamitin sa ilalim ng tubig. May mga advanced na computational models din na tumutulong sa mga engineer na mas madaling maintindihan at mahulaan ang kilos ng mga istruktura sa ilalim ng tubig at sa panahon ng lindol.
Kaya yan ang mga dahilan kung bakit walang tulay na nagdurugtong sa Europe at Africa sa ngayon. Hindi ito dahil sa kakulangan ng determinasyon ng mga tao, kundi dahil sa sobrang hirap ng hamon na ito. Pero sa bawat henerasyon, may mga bagong ideya at teknolohiya na lumalabas. Baka sa susunod na mga taon, makita natin ang unang tulay o tunnel na magdurugtong sa dalawang kontinenteng ito. Isipin mo, kung bibisita ka sa Morocco, madali ka na lang makakapunta sa Spain, pwedeng sa tunnel o sa tulay ng Strait of Gibraltar. Ang galing ng mundo ng engineering. Kapag natapos ang proyektong ito, hindi lang dalawang kontinente ang magkakadugtong. Ito ay magiging simbolo ng walang hangganang kakayahan ng tao na gawing realidad ang mga dating imposible.